Aso nga suportahan, Estong anangaran. Pag siya na raw ang may hawak ng mikropono sa videoke, uwian na. Laging bigay todo. May pa-shoutout pa sa kanyang fans. Maraming salamat po sa lahat na pumunta sa event natin tonight, no? Muga may rematch pa ta. Pero sa videong ito, hindi na high notes ang hinahabol niya. Kundi ang kanya hininga. Ang binata kasi habang nagvi-videoke. Di umano na kuryente. Parang hinigop ko kasi siya ng microphone. Pag sabi niya ng aray, nanginig siya, nawala na siya ng malay, natumba siya. Sa mga mahilig diyang mag-videoke, paano makakasiguro ang hawak na mikropono ligtas? Nang dahil sa mic, nawalan talaga ako ng pinakamamahal kong boyfriend. Ang nadali ng di umano killer videoke ang 23 anyos na vlogger mula Kulasi sa Antique na si Simon o mas kilala ng kanyang followers bilang si Super Estong. Abi ninyo, nag-absent ko, ha? Ayos, ha? Napakakwela po. Pero sa halip na tawanan, mga pagtangis o pag-iyak ng kanyang mga mahal sa buhay ang narinig nang inuwi ang kanyang mga labi nitong Miyerkules. Mamimiss namin yung mga vlog niya. Dati, sobrang saya, pero ngayon, umiiyak na lang. Ay, tayo, bago gayet, mareklamo gid eh. Si Estong, miyembro ng Team Ragumo, grupo ng vlogger mula Antique na kinaaaliwan dahil sa kanilang mga kwelang video. Kahit sa school nila, palagi siya nagpapatawa. Kaya pag uwi ko dito, tinawagan ko sila lang magbubuo kami ng grupo. Ang kinikita niya sa pagva-vlog, ipinangsusuporta raw ni Estong sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang tatay Boyet na bedridden na. Nagatugutan na kanakan pang bakal begas, pang dapli, bagat dalok ng klase bata, ma'am, si Estong. Marami siyang pangarap, hindi lang para sa sarili niya, para din sa pamilya niya. Si Estong, pastime daw talagang mag-videoke. Kwento ng kanyang nobya na si Jamela, nitong Lunes, nag-outing ang kanilang barkada sa isang private resort sa Antique. Yung mga kaklase niya yung elementaries na graduate ng 4th year college. Nagplano sila na mag-outing for celebration din. Habang nagmamay-check yung pinsan ko, kinuha niya. Tapos sabi niya, ako unang kakanta. Pero bago pa man daw makabirit si Estong, biglang Nanginig siya ng konti, nagsabi niya, aray. si Jamela agad kinutubang na kuryente ang kanyang nobyo. Hindi na ako nagdalawang isip na kunin yung wire. Hinila ko sa kanya. Nung pagkuha ko ng wire is doon parang nawala na siya ng malay, natumba siya. Nung pagtumba niya, doon siya umihi. Agad daw nilang isinugod si Estong sa ospital. Mano-mano pa itong binombahan ng oxygen sa loob ng ambulansya. Mord, papastog ko kita, bato ko kita. Kinakausap ko siya na huwag kang matulog. Love anytime, malapit na tayo. May malay pa raw si Estong nung nakarating ng ospital. Mga 4 hours pa siya sinisi-CPR. Ramdam namin lumalaban pa siya. Pero unti-unti raw bumigay ang katawan nito. Wala na, mahina na talaga siya. Kaya doon kami nag-decide na, sige, huwag na lang mag-CPR. Love, makapagod ka lang, gusto mo na magpahinga kasi palagi ka lang nagpapasaya sa amin. Ngayon, baka gusto mo lang matulong. Sige, matulog ka lang dyan, magpahinga ka lang. Kahit masakit, tatanggapin ko. Gusto ko, ma'am, mapatay man ako, masunod ako sana, para nga maway kami. Wala rin si Estong, wala rin matuglo ka na akong kakwarta. Ano tanak-kanakin nga pimilang agbay gakup-kup. Pero ang tanong, nakuryente ba talaga si Estong? Lahat po kami tuyo. Oo, 100% naniniwala ako. Nang dahil sa mic, nawalan talaga ako ng pinakamamahal kong boyfriend.
Ang pamunuan ng resort tumangging magpa-interview. Gayunman, nagpadala sila ng mensahe. Out of respect for the family and the ongoing investigation, we deem it appropriate to refrain from making any statements until the authorities have completed their work and released the official findings. Habang ang PNP nagsasagawa ngayon ng investigasyon. Sa ngayon, ongoing pa po. Kinausap ko po yung family ni Stong. Kung gusto nilang mag-file is at kung willing po silang ipa-autopsy ang bangkay po ni Stong. Pero sabi nila, pag-usapan lang po daw muna nilang pagpamilya. Napag-alaman nila na hindi pala si Estong ang unang humawak ng mic nung araw na yon. Mas nauna raw gumamit nito ang kaibigan ni Estong na si Christian. Pagsaksak ko ng videoke po, yung mismong saksakan parang may sunog, nagamit ko pa yan. Maya-maya, nakaramdam ako ng merong ground yung microphone. Binaliwala ko lang. According po nung nag-interview namin yung caretaker, nire-report naman po nila sa may-ari. Regular niya naman po chine-check ang unit niya. Ang videoke machine nasa kustodiya na ngayon ng PNP. Nagko-coordinate pa po tayo sa mga ibang agency para mabigyan po tayo ng certified or licensed electrician po para mabigyan po tayo ng certification kung talaga pong may diferensya or may faulty electrical wiring. Nire-replace kagad natin yung mga malfunctioning devices. Tapos, kumukontak kagad tayo sa mga electrical practitioners para i-troubleshoot. Kapag mag-approach tayo sa isang live na circuit, device, appliance, i-check natin kung properly insulated ba tayo. Because that's the first line of defense para hindi tayo mag-ground. Ang ospital kung saan tinugod si Estong tumangging magpa-interview pero nagpadala sila ng written statement. At present, a thorough review is being conducted to establish the clinical facts and ensure compliance with applicable medical procedures. Any further information regarding this matter will be disclosed only as appropriate in accordance with applicable laws and regulations. Marami pong pwedeng maging dahilan ng ating cardiac arrest. Posibilidad pa rin talaga na nakuryente siya. Merong mga boltahe ng kuryente na masyadong malakas, kaya mas malaking kuryente ang papasok sa katawan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na arrhythmia, kung saan ang puso ay parang pumipitik na lang ng halos wala na siyang naibobomba ng maayos. Gusto ko lang, ma'am, tawaan ka ng justisya, si Stong. Ma'am, hindi ko mabaton, ma'am, nga. Mawala si Stong, ang murang kaplanggalan sa akin, ma'am. Pag napatunayan po namin na meron pong negligence sa part po ng resort owner, pwede po silang kasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide since po na namatay po yung victim. Kung gaano karami ang napapatawa mo, buhay ka pa. Mas marami na yung napaiyak mo ngayon, Stong. Salamat na lang sa mga alaala, pagpapatawa. Yung mamimiss ko sa kanya, yung kakanta siya ng Ikaw Sana, yung kay Ogie. Yung part ng huling kanta na Ikaw Sana, tapos ginagawa niyang Ikaw Jamela. Gigising na lang ako na ang tahimik na. Wala na siya, wala nang kakausap sa akin. Love, magpahinga ka na dyan. Ako na bahala sa sarili ko, love. Yung mga iniwan mo dito, yung mga pangarap mo, huwag kang mag-alala. Unti-unti kong gagawin yun para sa'yo. Hindi talaga natin malalaman kung kailan matatapos ang awitin ng buhay. Biyahan mo kami, ba? Kaya sana ang ating bawat kanta ligtas ding matapos. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.